Gusto ko talaga sana kila Aileen nanay. Kasi ang gusto ko nga, yung linggo-linggo na lang kasi silang may problema. No? Palagi lang problema sa pamasahe. Sa balot ba? Magkano bang puhunan? Sa balot? 25 yung, ay, 25 di ba yung Puhunan ba? Pag binili mo siya. Dati. Isang tray? Hindi kasi ang isang piraso yun 25, di ba? Pag binili mo ang puhunan, mga 12. Isa. times 30 kasi 30 naman. Tapos doon mo nalagain sa kahoy yun, pagkabalot. Hindi, luto na yun. Kaso nga lang, parang iinitin. Ah, luto na niyang bibilhin yon. Ano ba yan? Kailangan, hindi. Yung Kung luto, bibili mo, luto na. Mukha mo siniswerte. ilaw talaga siya. Pinoy yun ang luto. Ay, nahulog. Pinoy. Kaya pala yun. Swerte naman, bibili mo yung balot, luto na, ibibenta mo na lang. Ano, Pinoy yun. Yun yung luto. Pinoy. Pero meron din Pinoy na hilaw. Din, depende sa kanya. Hindi yung malaki ang tutubuin niya, yung tutubo siya kahit papaano. May makukuha yung pamasahin niya. Saan pa yung bibilhin? Malayo? Asan na ba, Liches? Meron na yon. Meron dun, te. Kailangan pala may kasama ka talaga mamili, si John. Mamimili kayo linggo ng madaling araw. Dapat pala sa linggo makapamili na kayo. Ang, Ayos mo to ka, Kuya Jun. paano ano pa yun, absent pa sa trabaho. Tuwing Hindi mo na sa linggo, ayusin mo na yung pwesto. ayusin mo na to. Ayusin mo na. Ready mo na. Walang problema yun, mag-ayos na. Ito, marunong ito mag-ayos. Siya yung nagpanday yata yun. Ay, si Don Don. Oo, ako naman Diba nag-ayos yung- ng bahay. Siya yung nagpapanday dito eh. Iyang upuan na yan, siya yung nagpanday. Ay, ikaw lang nagawa nito? Matagal na din kasi. Isa, maganda nga may tambayan dito eh. Nasira na kasi yung sandalan yan. Sayang yung pwesto mo, hindi mo tinindahan. Dami niyang nakaabang. Halos lahat ng ano, tindahan. Bawat barat namin. Oh, hindi yung yung naiiba. Diba? Ah, oo, may tindahan pala dito. Ayan din, tindahan. May nagtitinda rin ng almusal dito? Doon sa dulo lang. Sa labasan, yung sa may tricycle, doon lang yung may Parang natin ko kasi kay Eileen, mahihirapan siya doon dahil wala siyang ilaw. Paano siya magluluto? Siyempre, kailangan lutuin man maaga, yung mga almusal. Pwede rin dyan. Maguling ka dyan, no, para sa yung sopas mo. No? Mainit-init pa. sa uling, ay sa kahoy, tapos isasaling ko na lang doon sa Kasirola mo o sa na. kasurula. Doon mo lutuin sa bahay mo? Kasirola mo nito na yung puti. Baka yung pinagaganyanan mo doon sa uling. Maarte customer. Ayan ang... Ano yung usok ng Kung uling, walang lasa eh. Pagkahoy meron kasi Hi Angela! Ay, kaganda-gandang bata. Anak ko naman. Ito yung anak mga ka-therapy ni Aileen. Na ang ganda-ganda. Kaso nag-asawa. Nag-asawa siya. Saan natin lang? Nag-uupa kayo? nangupahan din. Ganda-ganda ng anak mo, Aileen. Pwede mag-model, oh. Ilang taon na siya ngayon? Pumuti ka, Bi, ah. Lalo kang pumuti. Magtitinda daw si mama mo. Ikaw ba may pinagkakaabalahan ka? Ako pala pag namalaki. Wala. Tulungan mo si mama mo magtinda. Samaan mo Diyan, oh. na malingki. Oo. Ay, mga ka-therapy anak ni Aileen sa pagkadalaga. Kaya mo tulungan si mama mo? Wala ka namang ginagawa eh. Ha? Oh, tulungan mo si mama mo. Kasi madalas tong nadadapa. O at least may pagkakitaan na kayo dito. Oh, kaysa Ayun. magtrabaho, settle ng 200 dun sa tax hanggang alas 9 ng gabi. Diba? Hindi na nga pumasok na. Chat. Sabi ko yung Hindi ka na nag-aral, be? Anong nag-stop ka? Anong year? third year. Hindi mo balak ituloy? Kahit may asawa ka na, pwede ka pa rin mag-aral eh. Sayang, be. Birth din po yung diferensya. Ay, hindi naman. Wala rin birth certificate. Ano na lang ginagawa mo? Ano yan sa Pag nag-anak ka, obligado kang ng birth certificate. Ni Kuya Ali yung siya yung nag-asikaso noon. Naglakad. Ay, ano ka lang, nag-anak ka lang, tapos bahala na lang.
lakad Hindi rin, marami siya magiging problema pag walang birth certificate yan. Kahit gusto niya mag-abroad yan, hindi yan makaalis. Hindi rin maka-apply ng trabaho. Sayang. First requirements. Sa trabaho, pwede siya mag-apply ng walang birth certificate. Pero yung lalabas ng bansa, be, paano kung wala kang birth certificate? Late, ano ka, parang no record. Late register ka talaga. Kapalit register. Ang dami yung ano, di ba may politiko dito na doon ka lalapit pag wala kang birth certificate? Wala ba dito? Meron. Dahil ka rin natin. Oh, bakit hindi lakarin, Aileen? Huwag nga kay Samson. Hindi isa dito lang Pwede naman ako magpatulong doon. Kanino ba yun? Rin natin. Rin natin sa bayan. Kaso kailangan mo, requirements din kompleto. Maraming requirements. Bago mo yun, bago nila ilagay. Tapos, pag nag-anak din ito, yun din, hindi rin niya asikaso ng birth certificate kasi Labon ang nagpapa-eskwela sa nanak, mga anak. ikaw ang nagpaaral po. Dito kay Angela. Ba't tumigil ka naman, Angela? Kawawa naman si Lola. Registered mo, basta kompleto ng requirements. Ano ba mga requirements niyan? Eh, birth certificate din ni Aileen. May birth certificate ba si Aileen? O, wala din. Ibig ko sabihin, pwede yan yung ano, yung tawag na, ano nila, valid ID. Mga valid ID lang. Valid ID nila ng dalawang mag-asawa. Eh, wala man silang valid ID. Ay, pwede na yung national. Tapos, pupunta ka na sa City Hall. Kukunin mo yung record mo sa school ng bata. Tapos, Oo. immunization. Oo. Kailangan. Meron pa kaya yan? Immunization? Yun, yung Baka wala na yan? yun lang, wala. Pag wala, sinula. Sinula, tapos ano ng magulang. Ang ganda-ganda ni Angela. Pwede mag-model. Nagmadali mag-asawa. Pag nagbuntis ka, Angela, hindi ka na ganyang kaganda. Tapos, yung katawan mo pwedeng magbago. Kaya dapat mag-aral ka pa rin eh. Sayang. Ilang taon pa lang naman yung 16. 60. Angela, mag-aral ka muna. Ba't tawa ka lang? Lutan, buto. Siyempre masama loob ni nanay. Siya nagpaaral eh. Tapos tumigil lang. Bigil. Walang ano. Eh, siyang sumama doon eh. Pag nagkaanak ka, malaki na ang obligasyon mo. Nalaglag pa ako sa palo niya kakahabol na pa. Nag-asawa pa rin. Hanggang dini pa yung balon na Nalaglag ka ba kahabol? sugat-sugat pa yung paa namin. Hinabol dun sa ilong. Bakit niya hinabol? Kasi yan nakikipagtagpo dun sa boyfriend niya. Aroy, Angela. Eh kasi nga bata pa nga siya. Na, yun yung, Hindi ko ba alam na may balon dun sa ilong. yun yung edad na mapusok eh. Yung lakas pa ng baha. Kaya mag-edad dyan ng mga 20. Kala ko nga malulunod si ate. Lusot si ate dun sa ano. Talaga ako sa gitna Bang, ng balon. ganun. Tapos yung kinatagpo niya, yun ang kinakasama niya ngayon. Iba yun. Aroy, Angela. Ganda-ganda pa naman ang pangalan. Angela, tapos Angelo. Eh, sabi ng asawa ko, huwag mo nagpakailangan kasi ginos na yan talaga na yan. Yung kulok. Masyado kasing maganda eh, kaya maaga nag-asawa. Sabi ko nga, dapat ginamit mo yung kaganda mo. Di sana sa foreigner ka na lang umano eh. Nanay, ano po yan? Nanay! Nay! Ano yan, Nay? Ano po yung dala nyo? Tanglad? Order na po. Hindi mo, kasi pag-sipag ni nanay, kahit may edad na. Ito ano na yun? Gano'n na lang ha, ilista mo muna yung mga kakailanganin mo. Tapos gusto po talaga mga ka-therapy ni Aileen na magtinda dito sa harapan at pinayagan naman po siya ni Mamay, no? Yan, si Mamay ang na tawag dito 77, no? Ayan, at namamaga ang paa. Pag nagkapera ka din ha, pa-check up mo si Mamay at i-tricycle mo. Gusto naman niya magpa-check up me, no? Yun lang, ayaw mo lang maglakad kasi magang-maga ang mga paa, no? Hindi na kaya niya maglakad. Oo, kawawa naman. Para mawala yung pamamaga ng paa ni Mamay. Tapos yung mga pasa niya, no? Na lagi nadidisgrasya si Mamay. Nunoy, di ka nga saglit, Noy. Oo, dami mong pasa ni. Kailan ka nadulas mo eh? Pwede sa noo. Noy, alalayan mo si mama mo ha. Dahil kayo lang naman ang pwedeng magtulungan para yung buhay nyo mabago. Pag kumikita kayo, pwede kayo magpakabit ng kuryente nyo, no? Para hindi madilim sa bahay nyo. Tapos hindi kayo nauubusan ng tubig, makabili kayo.
Yun. Hindi yung tawag dito. Kaya yan iaano sa inyo para gumaan ang buhay nyo, no? Para umayos. Hi po. O ano, may sadya sa'yo. May utang ka. Papuntahin mo daw si Ben bukas. Sabi natin yun. Nasa trabaho. Linggo na lang. Ano po yung utang? May utang. Ha? Yun. Ha? Trabaho yata. Ah, Ni John. mag-sideline si John. Nagdadamo siya sa linggo. Buti maka-sideline siya. No, itulungan mo mama mo, pati si ate Angela mo kasi pamilya pa rin kayo. Kaya lang nag-asawa na kasi si Angela eh. Ito na lang. Si Nunoy. Si Angela, pwede ko isama sa paligid. Para makaipon, makapasok ka ngayon ng ano ha? Ha? Sana maasikaso ka ng birth certificate para makaano ka na. Makatuloy-tuloy ka ng aral. May back subject ka? May bagsak ka? Hindi ko pa po nakikita. Ba't sabi ni ate mo may bagsak ka raw sa grades? Hindi ko po nakita yung card. Nakita mo, be? Ikaw Di ba naguha? binigyan ka ng ano doon? 73 yung grade mo? Yung papel na binibigay yung grade nung pumunta ako doon. Oo. Nakalimutan ko na kasi. Balik ka second year. Kasi hindi nga binigay. Ayusin mo yan para sa future mo yan. Hindi yan para kay mama mo. Para sa'yo, para pag dumating ang araw, magbinata ka na, mag-asawa ka, mabuhay mo yung pamilya mo, ha? Ayan, Aileen, ha? Nagpasalamat ka sa ano sa mga viewers niyo, Len. Salamat po sa ibibigay niyong tulong sa amin. Ano ko po yan sa negosyo po. Kakaipodin po yung yung puhunan po. Salamat po. At lalalay ka kay mama, ha? Okay, ayan mga ka-therapy at binisita nga po natin si Aileen, no? At sana ay mapalago nyo ang magiging pangnegosyo nyo, no? So, yan. Yung tricycle, lalabas yan? Oo. Magkano ang tricycle palabas? Kuya, tricycle! Ay, hindi na raw siya magbiyahe. Ayan, dito. Maraming, ano, no, bahay dito, no? Ito yun. Ha? Tricycle. Lalabas na, kuya? Magkano po? Magkano pa masahe? 15? Mas mura palabas. Papasok mahal. Okay. Sige, Aileen, ha? Oh, bye-bye. At ayan nga po mga ka-therapy, sa pagbisita nga po natin ng tahanan nila June at Aileen ay nakita po natin ang kanilang tunay na kalagayan. Sila po ay walang kuryente, hirap na hirap sa tubig at madilim po ang loob ng kanilang bahay, walang dibisyon ng kwarto at ang kanilang bubong ay may butas at tumutulo daw po ito kapag umuulan. So yan, nakakaawa ang kanilang kalagayan dahil hindi nila kayang tugunan ang kanila pong mga pangangailangan dahil yun lang po ang kanilang kakayahan na kumita ng pera ay hindi po nakakasapat upang masurvive po ang kanilang mga pangangailangan sa bawat araw. Kaya sa ating mahal na sponsor na nais pong tumulong sa kanila ay labis-labis po ang aking pasasalamat sa inyo dahil nais niyo pong baguhin ang buhay nila June at Aileen at sana po ay makamit natin ang inyo pong hangarin na sila po ay matulungan at mabago po ang kanilang buhay dahil nakakaawa po ang kanilang kalagayan. Maraming salamat po ma'am sa inyo pong gininto ang puso na kahit ikaw po ay nasa malayo ay nahabag ka po sa mga katulad nila June na nakakaawa po dito sa Pilipinas.